So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kung kahapon nga po mga minamahal ay madami po ang mga concerned netizen ang tiningnan yung mapa ng Kingdom of Jesus Christ. Ni-research nila ulit mga minamahal yung mapa ng KOJC nung ginagawa pa lamang ang Kingdom at marami din pong mga concerned netizen ang nagtataka na ano po yung butas na ito, para saan po yung butas na ito, bakit connected dito sa hanger. So, pinaghihinalaan po ng ating mga concerned netizen na maybe baka yun po yung tawag dito, pintuan, lagusan, papasok nga po ng tunnel, bunker ni Kibuloy. So, I hope yung Philippine National Police ay pakinggan din yung mga sinasabi ng ating concerned netizen para nang sa gayon, syempre, di ba, tulungan. Kasi lahat naman tayo ay nag-aabang dito nga po sa pagdakip dito nga sa pugante na si Kibuloy at panagutin po yung kanyang mga kasalanan sa ating bayan. Anyway, ipi-play ko din mamaya yung video na kung saan yung isang concerned netizen nga po mga minamahal ay tinuturo yung maaring lagusan ng bunker ni Kibuloy nung sinisimulan pa lamang po ginagawa yung KOJC. So, nakita kasi mga minamahal sa Google Map. I don't know kung anong taon yun, pero nung ginagawa pa lamang yung KOJC na yun, nagtataka sila na bakit merong butas, 'di ba? Para saan tong parte na pa-box na to? 'Di ba? Para saan? So anyway, mga minamahal, bago natin ipakita yung video sa inyo na yan, meron po akong magandang update sa inyo. Dahil ayoko naman na lagi na lang tayong parang bigo. 'Di ba? Actually, nalulungkot din ako sa part ng Philippine National Police. Pero ngayon, masaya na malungkot. Bakit masaya? Kasi meron pong improvement ngayon yung PNP. So, bakit naman malungkot? Kasi hindi pa naman po nahuhuli itong si Kibuloy. So, ano yung improvement, mga minamahal? Ito pakita ko sa inyo yung balita. Search for Kibuloy enters 4th day. KOJC compound has secret passage. So mga minamahal, meron pong nadiskubre itong Philippine National Police sa compound ni Kibuloy. Meron silang natuklasan. Habang hinahanap nila yung pugante, habang dinidrill nila yung JMC building, yung Jose Maria College building, abay, meron pong natuklasan itong ating Philippine National Police, which is, yun na nga po mga minamahal, yung secret passage. Hindi pa nila binubroad kung ano yung nasa loob ng secret passage, kung ano yung nandoon, ano yung meron. Hindi pa naman nila binabalita. Pero, according to the news, meron silang natagpuan sa secret passage. Meron silang nakitang secret passage. Hindi natin alam kung isa lang ba to or baka madami pa. Kaya dapat pagbutihin pa ng PNP yung paghahalughog nila dito nga sa Kingdom, sa KOJC compound ni Kibuloy. At beside mga minamahal, meron din pong ni-revealed itong si Arlene Stone. Meron ni-revealed itong si Arlene Stone na yung tunnel na yun, mga minamahal, hindi lang po talaga siya basta tunnel. Ang tunnel na ito ay napakalaki at napakahaba. Connect pala ito, mga minamahal. Connected sa Jose Maria College building, sa Heart of David, pati dito sa Kingdom at dito sa hangar. So connect po, mga minamahal, ang tunnel na tinutukoy na posibleng doon nagtatago itong si Kibuloy. And dito nga po sa parte ng Philippine National Police, although mahirap po yung ginagawa ninyo kasi, di ba, may device sila, yung underground penetrating. Kasi, pag malapit, may nadedetect na sign of life, di ba, mga minamahal, pag malapit. So, pag alam ni Kibuloy na nadedetect sila, kasi, di ba, binabalita agad sa mainstream media, ang nangyayari, lumilihis sila para hindi sila ma-detect. So, pag may na-detect naman dito, lilipat na naman sila kasi napakalaki po ng underground tunnel na yan. Kumbaga, itong si Kibuloy ay talagang safe and secure para sa kanyang sarili. Kasi kapag na-detect dito, pwedeng lumipat dito. Kasi kung makikita nyo yung buong mapa,
ng Kingdom of Jesus Christ, yung KOJC compound, ay napakalaki talaga mga minamahal. At yung underground penetrating na yun, 30 meters away lang po yung cabin nun. So, pag lumayo sila ng 30 meters away, wala na naman sign of life. Diba? Tapos, pag na-detect na naman sa area na to, hinahanap nila. Eh, syempre, may news. Diba? May balita. May na-detect na naman, may improvement. So, lilipat na naman sila ng area. At ang sabi ni Arlene Stone, mga minamahal, ipapanood ko din sa inyo yung sinabi ni Arlene Stone sa kanyang recent vlog na itong tunnel ni Kibuloy ay talagang built-in. Made of steel plated. Talagang galing pa daw po sa China. Yung mga ginamit sa tunnel, imported po mga minamahal. Oo, hindi po sa akin ang galing yan Galing po yan kay Arlene Stone. Tingnan nyo tong balitang to. Panood ko sa inyo. 1 minute lang to sobra. Yung tinutukoy ni Arlene Stone na yung tunnel ay built-in. Kaya pala si Kibuloy ay parang hindi siya natatakot even bombahin kasi steel-plated pala. Mga minamahal, bombahin man yan or hindi, talagang na talaga siya, naka-built na talaga siya para sa mga ganung bagay. Kaya hindi siya natatakot. Kaya ang tingin niya sa sarili niya, safe and secure. Kasi alam niya na matibay yung kanyang tunnel. So anyway, ito yung video. So yung mga project na build ni Digong papunta doon sa construction company ni Kibuloy. At doon sila sa China kumukuha ng tawag nito ng mga gamit, ng mga kagamitan sa construction. At that time po nakapagplano po si Kibuloy at nakapag-build po siya ng tunnel na kung saan itong tunnel na ito ay gawa ng metal. It's metal kasi he was proud, telling his assistants na pwede silang magtago doon at hindi sila makikita, hindi sila malolocate. Kasi kahit magira pa yung Davao, yung buong Davao, hindi sila makikita because they are secure. Kasi yung nakapalibot sa tunnel na yan ay bulletproof. May mga sasakyan si Kibuloy na mga bulletproof. So yung tunnel din na yon, it's the same concept na kahit bombahin ay hindi siya hindi siya masasaktan o hindi siya makikita. So planado na talaga niya itong ginagawa niya ngayon. Rinig nyo? Planado na pala, noon pa man. Talagang outsmart itong si Kibuloy, mga minamahal. Hindi pa nga nangyayari sa kanya yung paghuli noon, pero nakaplano na pala itong kanyang tunnel. Kasi siguro, nafe-feel niya na darating ang panahon, yung karma nga, dahil nga sa kanyang mga ginagawa, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, ngayon lang po talaga ako nakakita ng isang appointed son of God na mas gustong magtago sa tunnel kaysa magtago sa kalangitan. Di ba? At mayroon din pong paglilinaw ang Philippine National Police dyan na yung sinasabi ni Bato na na baka yung na-detect nila dyan is palaka, hayop. Nilinaw po ng Philippine National Police yan. Yung underground penetrating heartbeat radar nila is para po sa tao, para po sa human life. So, hindi po siya para sa hayop. Yung purpose po niya is sa mga human life. Kasi nagamit na pala ito nila noong panahon na meron nangyaring pagguho ba? I don't know kung landslide. Basta nagamit na daw po ito nila. And aprobado kasi meron pong nasalba yung underground penetrating nila. Meron pong na-detect na sign of life. Kaya mas napadali yung paghanap nila sa mga naguhong area. So, yun po mga minamahal yung update natin ngayon. Grabe, talagang kahit ako, naniniwala pa din ako na malapit na talaga itong si Kibuloy. Nakikipagpatentero lang talaga itong si Pacquiao sa batas ng Pilipinas kasi matigas talaga itong si Kibuloy. Talagang pinapanindigan niya talaga na ayaw niyang magpahuli, siya lang yung batas, siya lang yung nakakataas, 'di ba? So darating din ang panahon, mga minamahal, at mauhuli din yan itong si Kibuloy. Lalo pat
kanina, binalita ko sa inyo, 'di ba? According dito sa news, binabarena na po, yan PNP sinimulan na ang pagbabarena sa basement ng JMC building. Abogado ng KOJC hindi pinapasok. So alam niyo yung improvement dito mga minamahal is sinalba pa din, kahit sabi na lang natin na naka-built-in na sa mga bomba-bomba yung ni Kibuloy, yung tunnel ni Kibuloy, pero syempre the fact na baka malay mo baka hindi umubra, 'di ba? So nandun pa din yung pagpapakataon ng PNP kung kaya't mas pinili na nilang barenahin na lamang ito. I don't know kung totoo yung sinasabi ni Attorney Torion na nagpaalam daw ang PNP na bobombahin. Pwedeng fabricated stories lang yun para magmukhang masama ang Philippine National Police. Pero ang akin lang naman dito, hindi naman siya binomba, binarena po mga minamahal. Actually, matatagalan kapag kapag drill yung gagamitin or barena, dapat yung mas yung mas improvise na device yung gagamitin, yung mas madaling makapaghukay, 'di ba? May tawag dun archaic, basta nalimutan ko. Ano yung tawag dun mga minamahal, yung mas mabilis na na pag ng dito sa lupa, 'di ba? Meron yun I don't know na ko lang yung yung tawag doon, pero ang atin lang dito at least merong improvement. May binarena na po, sinisimulan na yung paghuhukay at meron pong nakitang secret passage dito nga po sa posibleng pintuan ni Kibuloy papuntang ng kanyang bunker, ng kanyang tunnel, and maisisave na din natin itong si Stephanie Ibarra kung sakaling makita si Kibuloy, 'di ba? Kasi sino-sino ba yung 8 nasa heartbeat na tinutukoy ni yung tinutukoy ng PNP? Una na nga po doon, syempre si Ingrid Canada, si Crescente Canada, Jacqueline Royce, Sylvia Simanes, Helen Panilag, Tessie Dandan, si Kibuloy at si Stephanie Ibarra. 2 lalaki, tapos 6 na babae. Talaga nga namang yun? Night duties? I'm just asking. Diba? Ako yung nagtatanong lamang, night duties? Kahit ba naman hinahanap kayo ng batas, ang ginagawa ninyo ay nagpapasarap pa din? Diba? Nakakaloka. Anyway, so habang tayo ay nagsasalita ngayon, yung kulto na naman ni Kibuloy ay galit na galit. Nandoon po sa Liwasang Bonifacio. Kung dito nga sa Northern Samar ay medyo maulan. Ewan ko lang doon sa Kamaynilaan kung inuulan din ba sila doon. So anyway, yun po mga minamahal yung update natin today. And mamaya i-update ko din kayo sa mga improvement para alam ninyo. So, oo nga pala, may yung request yung video, yung concerned netizen. Ito pala yun, yung sa concerned netizen, mga minamahal. Tingnan nyo Alright, just a concerned citizen here. So all this news about Kibuloy and the PNP searching for him, it got me interested. So I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that. It's definitely underground. It's a huge entrance. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. So I don't know. I hope the PNP were able to check this area out, and if not, I hope it helps them figure something out. Yan po yung concerned netizen. Well, let's see. And I hope the PNP will look upon this tawag dito, suggestion and recommendation for us able to know kung underground ba yon or para sa akin underground, malabo naman tong tagusan ng tubig kung sakaling may bagyo Di ba? Iba naman kasi yung yung tagusan ng tubig kapag may bagyo. And, you know what I'm talking about. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat po, mga minamahal.